Welcome to our podcast. Ito na naman Yes. po kami nagbabalik. Bago po kami nag-decide mag-record nito. Nakapag-usap na kami ng 2 oras halos. Oo, no? Dami yung nangyari agad. Dami ng chikahan na nangyari. Anyways, So, topic yung topic natin. namin for today's Oh my episode gosh. is toxic Filipino culture. Jen! Dapat pang Pasko tong mga ganitong episode eh. Yung mga Oh my usong... God. Pasko, naisip mo. Pang Pasko eh. Kasi diba usually pag mga ganun yung mga usong-usong lumalabas usually na mag-asawa ka na. Wala ka pa bang boyfriend? Hindi ka mag-aanak, tumatanda ka na. Oo. May ganun ba sa'yo? Ang kapal na mukha, wala ka namang kamag-anak na naggaganon sa'yo. In fairness, ever since wala naman kasi, alam mo na. I know. Wala mo naggaganon ka mag-anak sa'yo. Kahit si Tito, Oo, hindi ka wala ginaganon ni Tito. Gagi, parang magugulat ako kung si Tito pa yung ganun sa akin. Si Tito. Tito, shout out kay Tito. Pero yung pag nga may salo-salo talaga, parang lagi talaga yung maririnig sa mga from the elder people. O, dahil dyan, simulan mo na. Sige, simulan natin doon. Kasi, lagi akong ganun dati. Kasi, ever since, wala talaga silang kilala na naging boyfriend ko or whatever. Hindi ako nagpapakilala ng boyfriend. Hindi ako nagpapakilala ng anything. Wala. As in, wala. Tapos, parang alam ng mga pinsan ko kung may MA ako, may chinachorba akong guy. Ha? Chinachorba? Well, bigla. Alam mo mga pinsan ko pa. Kahit pa paano close ko naman. Lalo sa father side, close ko naman sila. And mother side pala. Pantay lang actually. Father side and mother side ko. Pantay ako sa mga pinsan ko so far. Kasi, ako ay parang mabait ang tingin nila sa akin. Oh, sige, gago ka. Mabait ang tingin nila sa akin, mother side, father side. Kumbaga, ako yung well-behaved and like, Role model. Tapos, kumbaga, I try to. So, hindi talaga ako ganun kumbaga, hindi ako sumasagot. Ano lang ako. Pero may mga times na pag nagtatanong sila sa akin, uy, mag-asawa ka na, ganyan. Uy, single ka pa, 30 ka na, ganyan. Ako noon, hindi talaga ako sumasagot. Pero may time na sumagot ako kasi andyan na yung asawa ko. Hindi, andyan na yung boyfriend ko na yun. Tapos alam ko na magpapakasal kami. That was, I think, 2019 ata nangyari to. Was it 2019? Yeah. 2019, tinatanong nila ako. Nag-propose na sa akin si Rob. Hindi ko pa sinasabi. Sinabi ko na ba? 2018 to nangyari. Nagsasabi na sa akin si Rob na papakasalan niya ako. Pero, syempre, ako hindi ko naisip na wala pang singsing eh. Tapos, Masyado pa maaga. Di pa niya na-meet di pa niya na-meet sila papa, ganun, whatever. So, ako, hindi pa talaga ako sure. Pero, kumbaga, parang, may kasi, parang sa puso ko, na feeling ko, totoo sinasabi nung asawa ko. Which is nangyari naman. So, nung Christmas party namin, nung chinika ako ng isa kong tita, tapos tinanong niya sa akin, kailangan mag-aasawa. Sinagot ko sila, next year po. Kaasawa ako next year. Sabihan ko na siya, mag-asawa ako next year. Hindi pa nila kilala si Rob nun. Tapos, June next year, 2019, pinakilala ko si Rob sa kanila. Pamamanhikan na yung dati. Pamamanhikan na. So, yun na yun. So, kumbaga, hindi, kasi, sabi ko nga sa kanila, hindi naman mapapakilala. Lalo na kung yung mga tipong hindi pa seryoso or whatever. Ganun. So, nagpakilala ko nung sigurado na ako. Parang yung kapatid ko, 'di ba recently lang. Hey, shout out sa bagong sa bagong
ano, ang tawag doon, bagong engaged. Kasal. Hindi. Kal- Oh, yeah. Ay, hindi ko pa nakwento. congrats, I Marvin. know. Kung kani-kanino. Oh, issue na naman. Kani-kanino ko pa siya. Kani-kanino ko pa siya binubugaw. Yun pala. Yun pala. Sa wakas. Anyways. Sabi ko nga kay Jer, walang return policy sa family namin. So, ayun. Ano pa ba? Na magsa-start ang pamimressure sa baby. Oo. Medyo, bigla ako, kasama na ako sa toxic Filipino culture na yun. Gusto ko ng pamangkin. Bakit ba? Okay, bakit? Ha? Dahil, Gusto ko lang ng pamangkin. ganun. Ang dami mo ng pamangkin. Wala ng baby. Okay. So, yun talaga yun. Gusto mo Oo. lang Siguro ako may baby. Okay. Dati si Julia, diba, number 1 sa ahin namin yun. Matanda na si Julia, hindi na siya baby. So, ayoko na sa kanya. Charot lang, Julia. Shout out. Iba yung amoy. Go, creepy. Creepy. Iba kasi yung, kumbaga, yung saya na nabibigay ng baby sa family. Merong nasa-spoil na baby. Hindi ako makarapig siya. Ayoko magkaanak kasi ayoko nang may baby kasi pag may baby, iyak 24/7 na sa akin. Pero pag pamangkin kasi, may magulang siya. Pag ayoko na, ibibigay ko na sa kanila. Hindi yun yung balak ko. Ako, long distance tita. Yun talaga yun. Ayun. Ikaw? Ako, 2 toxic trait pala yung sinabi ko. Yung baby kasama. Oo, ngayon din. Yung sa akin, sa food. Sa food? Paano sa food? Oo, yung ubusin mo yung pagkain mo, maraming nagugutom. Kaya pansin mo maraming matataba na Pilipino. Ouch, Hindi ba? Ewan ko sa akin. Teka lang, gigilid na ako Gago, para iba hindi yun masyadong sa'yo, obvious yung Iba yun. Gogo, ano yung sa akin? Gusto ko masiba lang talaga. Usually kasi sa mga bata, di ba kasi maano sila kumain, like, distracted, tas inuubusin My gosh, ako na naman yung toxic. Okay. Sa ganyan kasi ako lumaki, yung parang nagugulpi ako dahil hindi ako kumakain. Alam mo ba yun? Nabanggit ko ba yun sa'yo? Ang sama naman na nagugulpi. Yes, ganun kalala. Kaya parang tumatak sa akin na every time may food sa harap ko, I need to finish it. Really? Yes. Ako naman. That's why I'm big. Okay. Gusto ko lang naman na na idepensahan yung sarili ko. Shoutout sa pamangking ko si Angela na dumanas ng kalupitan ko nung bata siya. Kasi Bakit? I need to hear this. Kasi nung bata siya, ang payat-payat niya. Payat talaga si As in talagang hindi sila kumakain. Tas hindi sila kumakain. Tamad siyang Puro kumain. No. Okay. As in may kanin with sabaw. Kakainin niya. Sinisip-sip niya, gago. Tas iluluwa. Hindi, sinisip-sip niya yun. Mga tipong 20 minutes siya sinisip-sip yun. Matagal. Parang kinikendi niya ganon. Okay. Kaya ako naman, may hawak akong sandok. Sabi ko, nguyain mo yan. Okay. Pero hindi naman ako naglalagay ng sobrang dami. Naglalagay lang kasi malnutrition na sila, May malnutrition na sila before. Underweight na sila. So, I really need to feed them. So, yung pagmamaltrato ko sa inyo, out of love yun. I know you guys know that. Oo, kasi, pero ang totoo naman, nung lumaki na sila, malakas na silang kumain, they eat, like, properly. Tapos, ayun, wala, naman. Pero kasi, yun lang yung problema ko sa kanila nun. Nagnunot-not, nagsisip-sip lang ng food. Tapos, ang tagal-tagal kumain, nakakatulog na. Yun, lumamig na yung pagkain niya. Seryoso? Yes. Shout out talaga kay Angela. I love you.
Okay. So, Pero feeling ko iba yung gusto mo siyang pakainin sa pinipilit mong ipaubo sa kanya yung food. iba siguro kasi ako talaga yung nagde-defend nung ano no, ng Hindi, Filipino sige culture. kasi ako, It depends probably. May mga eh, ganon na kumbaga ano, kung hindi ikaw yung nagsandok ng pagkain mo, pag hindi mo maubos, may karapatan ka hindi mo ubusin yun. Pero kung ikaw yung nagsandok ng food, you need to eat all of that. Yun nga kasi nga sayang. Kumbaga, yun yung kumbaga lesson na don't put too much on your plate. Next time, eat what you can only eat. which is sa bata kasi nangyayari is, yung magulang ang nagsasandok hindi ba? Kung ganun. Pero kung sa tingin naman na, depende kung ano, kasi katulad nga kay Angela, sila yung sasandok, kaunti ng food na sasandokin nila. Tapos may malnutrition pa sila. May underweight pa sila. Yung tipong pinag-vitamins pa siya. Tapos yung talaga sinabi ng doktor na kumain siya ng itlog ng pugo kasi mas malaki yung fat. Tapos pinapakain siya ng ano pa ba yung sinabi na malamig na kanin. Mga ganun. Bahaw. So, mga ganun talaga yung pinapano. So, it depends probably. Kung hindi ikaw yung nagsasandok, tas kunwari, let's say, teenager ka na, or mga tipong mga nasa 9, ganun. I think may utak ka na nun. Utak yung term. May isip ka na nun to actually decide if you can eat everything. Oo, pero kasi mahirap kapag kinalakhan mo na yung palaging uubusin mo talaga kung tas may iba pa na talagang pipilitin kang kumain pa. Naka-witness ako ng ganyan na, "Oh, hindi kumain ka pa." Tas talagang isasandok nila sa'yo sa plate mo na parang, "Eto kumain ka pa." So siyempre, May kaibigan hindi ako na na 'to galit na galit sa ganyan. nakakainis kasi talaga kasi hindi naman sa ayaw mo nung food, parang you're full na, o like okay na, Oo. No, 'di ba? yeah. Tapos Totoo yan. out of respect na lang parang, "Sige kainin mo kasi kahit na Oo, masuka-suka ka." lalo na kung yung 'Di matanda ba? yung nagbibigay sa'yo ng Oo, food, it's really hard to actually say oo, no. yes. Kasi sabihan kang bastos, bisita dito, blah, blah. Tapos o kaya sasabihin nun, "Hala, baka ayaw ni ano yung Oo, pagkain." magiging sensitive parang, "Hindi ba masarap yung ano?" Akala mo hindi sensitive. Magiging sensitive. Sa ibang bagay. Birds of the feather. Ay, gagi. Ay, nako. So, Ayun, sa'kin sa food, sa food. Ano nangihinanak pa? ako talaga diyan. Talaga. I Oo, feel bad for you na so sinisisi mo dun yung pagkalakas mo kumain ngayon. oo. Mm. Kasi dun nagugulpi ako, like iba yung trauma ng gugulpihin ka just because ayaw mong ubusin yung inihain sa'yo. Sa bagay, no? Like hindi 'to yung palo lang, like gulpi. Di, mm, oo. Yung sa akin naman, kahit may sandok ako, papaluin ko yung chair. Tapos sabi ko, hindi kita natamaan. Yun ang Mm, sinasabi ko. Nag-miss ako. mm. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Kaya natatakot sila sa akin. Yun, pero hindi ko talaga sila pinapalo nun. Gusto ko lang sila matakot. Para kainin Oo, okey nila. lang gano'n, tatakutin mo lang, pero yung pipisikalin mo Pero talaga. toxic yun. Huwag yung gagawin sa anak niya. Toxic yun. Kailangan, Actually, that's very normal sa Filipino household talaga. pero yung mga magulang na umaasa sa sahod ng anak. Oh my God, dami ko makukuhang hate dito. Ang Anyway, saklap oh, kasi kumbaga may mga kaibigan ako na ganun. Tapos ang nangyayari, talaga? may mga 1, 2, 2 pa lang naman yun. Talagang Kasi prominent na. usually 3 actually. Ayun. Ano usually kasi kasi? sa lower class siya. Okey, sige, Oh, sige. well, mid-class sila. Mm, Mid-class sila. Kaso lang, kasi ang problem is parang yung, kumbaga, walang trabaho yung parents. Walang trabaho din yung dad. Tapos, magpapaaral ka ito yung sa lower class nakakakilala ko. Tapos, magpapaaral ka ng kapatid mo. mm. Tapos, yung kapatid mo, nakapag-aral na.
Kapag tapos na. Nakapagtapos na. Walang trabaho. So, hindi ka pa makapag-pause. Kasi may isa ka pang kapatid. Pagka-aralay mo ulit yun. Kapag walang nai-instill na what do you call this, na responsibility dun sa isang kapatid. Kasi ikaw yung unang nakapagtapos, ikaw yung successful. That's why you need to pay for the others. Successful. Yeah. Good. Yan. I just feel bad for that person. Kasi, kumbaga, tumatanda na, hindi siya makapag-girlfriend, parang ganon. Ano ba ito, babae, Lalaki. Hindi siya makapag-girlfriend, kasi medyo tapos nagsa-sideline na siya. So, ayun. Ang malala pa, kunwari, hindi ito nangyari, pero ito yung mga typical. Ang nangyayari, nabubuntis yung isa habang nag-aaral. Yun talaga yung number 1 na kumbaga dagok, no? Kumbaga, yun na yung parang pinaka-worst mo na sa lottery. Ang masasabi ko lang dyan, mahirap maging panganay sa pamilyang Pilipino. Hindi. Kung ganun yung family mo. Kasi ako naman, panganay ako, diba? And then, my mom, nung graduate ako, walang work si mama. Pero may pension siya. Nung graduate ako, walang work si mama. Ever since, walang work si papa. Pero may pension siya. Si tito, yung apartment lang. Pero never ako hiningian ni mama. Ayaw ba nagpa-aral kay Marvin? No. Never ako hiningian ni mama ng pera. Okay. Si mama, ang nang ginawa niya is meron siyang money for, I think, insurance ata. Para doon sa education ni Marvin. Mga bandang dulo, nahihirapan na rin si mama, pero pinush niya pa rin yun. I don't know how she did it. Wala siyang work. Pero, nanay, resourceful. I know, napaka-amazing. Tapos, alam ko, madami silang utang noon ni Tito. Kaya si Tito, laking, ko rin dyan, pasasalamat ko rin dyan. Pero, ayun. So, sobra. Kasi, iniisip ko nga nun si Papa nun, ever since wala talagang work. How did my mom do this? Tapos ako, weird pa ako na Nung nag-work ka ba, hindi ka talaga nagbibigay din ng kusa? Nagbigay ako ng, nag-apply ako ng, syempre, priority natin, internet. Oo. Ako yung nagbayad ng internet ever since nun. Okay. Tapos sumunod Meralco nang tumaas-taas na konti yung sahod ko. Kinukuha ko yung bill. Hanggang sa nakuha ko lahat. Tapos nung graduate si Marvin, pinigyan ko siya ng bill na gagawin niya. Siya yung pinagbabayad ko ever since nun sa tubig. So, ayun. Kasi sabi ko, at least matuto siya na nagbabayad ng bill. Isang bill lang yung binigay ko sa kanya noon. Tapos, ever since nung namatay si mama, kumuha na kagad kami ng funeral plan ni Papa. So, yeah. So, maaga talaga namin kinuha na ng funeral plan si Papa. Ang tagal namin binayaran yun. Pero, kasi maliit lang sahod. Alam natin yan. Maliit lang sahod natin dati. Kasi, yun namatay si Mama, nasa RP na ako . So, yun. Yun, kinuha na ko. Kasi, parang iniisip ko, kung anong ginawa ng mom ko. Just to make sure na, kumbaga, solid yung future namin. Wala kang magiging problema. But it's not enough. Char. But it's not enough. Ayun. Just saying. Emergency funds should be at least 2 million. Just saying. Lalo kung dito ka nakatira sa Pilipinas. Toxic. Para sa akin yun. Never ko na experience, pero may mga kaibigan ako na ganun. I feel bad kasi yung need nila to give money as if may isa akong kakilala, may percentage, 50% sa parents, 50% sa kanya. How would you even plan for your future with that kind of money? Para saan ka pa nag-work? Alam mo, hands down din ako sa mga taong ganun na talagang they can't say no sa parents or like sa family in general. Ang hirap kasi pag pinupush sa'yo rather than you giving them the money voluntarily.
Iba yung Oo, pakiramdam pa nagbibigay ka ng voluntary, tapos nagugulat sila and everything. oo. Kasi ever Parang since na medyo nag-asawa ako, connected. hindi ako hiningi ni Papa. Hiningihan ako ni Papa birthday niya, Ay, mga papakit. gano'n lang. Mga sila tito, every weekend, nagpapakit, nagpapa-Jollibee. Kasi baka naman gugutom kami, mga ganon. Pero hindi yung tipong minsan nga nagtawa tayo. Kahit si Marvin, brother ko yun tumatahimik siya pag may kailangan siya. Kumbaga, may pinagkaagastos siya, nahihirapan siya magbayad. Si Tito pa tumatawag sa akin, sabi niya, uy, malalaman ni Marvin. Si Tito pa tumatawag sa kanya na uy, yung kapatid mo nahihirapan sa ganito, ayaw nun magsabi sa'yo. Ganun si Tito. Kasi, sa ganun kayo lumaki, yung parents nyo ganun. Kaya walang Kudos sa parents ko. I love you guys. Sana Parang matindi medyo ang connected. pagde-date nyo before. Pagde-date nyo dyan sa heaven. Oo, opo nga. Parang medyo connected dyan yung next kong sasabihin. Although hindi naman siya applicable sa akin kasi hindi naman ako OFW. Pero napansin ko lang to sa iba. Na parang yung mga magulang na yung anak is nasa ibang bansa, matiktingin nila bangko, maraming pera. Where in reality, like, Nakakalungkot. struggle. Nakakalungkot. Kasi yung iba ang sahod nila. Kasi nababalibalita ako. First nababalibalita ako. Iba ang sahod nila dito is like 2,000. No, sabihin na natin. Is 150,000 pesos per month. Kulang sa amin yun na asawa ko. Kung gusto namin mamuhay ng matino dito sa UK. Oo, yun nga. Parang hirap kasi is, pag kinonvert dito sa peso, parang, yes, malaki. Hindi kasi sila dito nakatira. I know. Kaya ibang Filipino talagang para lang makapagbigay ng sobrang laking money, nag-overtime sila. That's May why mga they side hate them so much because kasi nga for that little amount of money which is not like supposed to be livable dito sa UK, Filipinos do get it. Like Filipinos, parang iniisip nila na that's a good amount of money already because nakakapagpadala sila na sabihin natin 30,000 sa Philippines and that's already big in the Philippines. Mga ganon. Ako hindi ako nagpapadala 30k. Max na pinapadala ko dati is 12k. Tas yan yung next ko din. Yung mentality na parang, okay na yun, at least meron. Paano parang okay na yun? Like, kunwari, may work ka ngayon. Maliit sahod, mahirap, nahirapan ka na. Pero yung may magsasabi sa'yo na, okay na yun, at least meron. Yung parang, instead na i-push ka nila na maghanap ka ng, like, to find better. Like, better job, better benefits. Sasabihin na, nagrereklamo ka pa, pasalamat ka nga, meron, yung iba dyan, wala. Laging gano'n na parang, makontento ka sa kung anong meron ka ngayon. Ako ata yung baliktad. Sabi, reklamo ko, di ka naman nagre-resign. Parang yung dati, sabi ko, umalis ka na dyan sa RP, pinipilit-pilit kitang umalis na dyan sa dating company natin. Tas after pagkaalis ko nun, dami ko ng Sorry na. Hindi, pero at least you found your at least napilitan ka to study more about stuff. Kung di natenga ka talaga doon, yun lang masasabi ko. Ang mahirap kasi sa akin, kapag ako talaga nawalan ng work, kanino ko lalapit? Wala akong malalapitan. Parang yung security ko mismo ang iniisip ko. Unlike sa yung iba na may family, may sariling bahay. At least nandiyan ka na. At least nakatira ka na dyan. Oo. Diba? Secure ka na dyan. Yung nangyari talaga na yun is it's for the best. Yung pag-alis. Oo, totoo yan. It's for the best talaga. Pinipili kita lumipat dyan sa South. Welcome to the South. Tagal-tagal na. Lagi may toll, tang-anis yan. Welcome to the province. Yun yung sinasabi ko kay Marvin. Ready na ba yung mga taga-Caloocan na pumunta sa probinsya? Pag mo may toll, ga-traffic din. Welcome to the province. Ganun talaga. Oh, well. Pero kasi before, office pa. So, mahirap lumipat. Oh, that's true. Kasi
sa Mandaluyong ka ata nag-work Puro nun. Manda, around Manda, Pasig. Mandaluyong. Kaya, mahirap. Buti na lang nakakuha ka ng remote job. Pandemic happened, so there you Oh, go. I know. Alam mo, okay din yung pandemic. At least nakapag-remote job ka, ano. Ano pa? Wala na akong maisip. Ano ba? Ano pa bang mga ano? May naisip ka Alam pa mo, ba? okay na din na wala kang maisip kasi it only shows na hindi tayo ganun ka-expose sa toxic Filipino culture. Wala naman. Thank you, Lord. Oo, super talaga. Super talaga. As in, wala toxic, mga ano. Relatives, char. Hindi naman, mga ano siguro, churchgoers na ano. Ay, no! Wag yan! Wag ba yun? Sige, we're not going there. Alam mo nga, gusto ko pag-usapan politics, yan, really. Pero no. Sige, toxic Filipino culture na lang sa politics. Yung mga old na politicians, yung pinipili ng mga old people. Just saying. Ano? Toxic pa ba to? Hindi na Filipino lang to eh. Hindi, wala pala. Okay na. Inisip ko yung sa pet. Nagpe-pet sila ng aso, pusa. Tapos pag nagkasakit, hindi nila inaalagaan. Mangingin tulong. Ito po yung Gcash ko. Oo. Please help my fur baby, eme. Nag-alaga sila ng aso, tapos hindi nila kayang alagaan. Naawa ako sa doggy. Tapos yung ibang gaganda pa ng lahi. Hindi nila pinapavaksinan, hindi nila... Alam mo, tama ka, kasama yan sa toxic Filipino culture. Kasi hindi nangyayari sa Britain yan eh, dito sa UK. Kasi hindi, dito kasi part siya ng parang social status na parang if you have a dog, nice dog, golden retriever, parang oh my God, you're so rich, ganyan. I feel bad for the dog. I feel bad for the pet na hindi naaalagaan. Madaming ganun eh. Tapos kung sino pa yung mga sino pa yung mga walang tirahan na maayos. Sino pa yung walang means to actually pay for anything. Sila pa yung may dog. Kasi social media, ito na naman ako sa social media. We do love social media in the Philippines. Yan naman. Kasi ang dami na uso yun nung nagka-pandemic. Parang everyone's getting a dog. Siyempre, nag-start yan sa mga mayayaman. Golden Retriever, Husky, eme. So, nagayahan yung mga hindi naman afford talaga. Yung ba, pakit-kit pa sila, may Pomeranian pa sila. Hindi ko sino may mga Pomeranian ko kaibigan, hindi kayo kasi may mga social kayo mais kayo. Huwag kayo masasaktan. Okay lang, basta afford ba? Oo, kasi okay ang mahal yan. Kasi yung mga nakikita, para ka may anak talaga. Oo. Maliit lang ng konti yung gastos. Kasi hindi mo pag-aaralin. Hindi mo pag-aaralin. Pero yung lifespan nila is hindi ganun kahabagay. Oo. Kaya sabi ko, talaga, ang hirap ng buhay. Dapat talaga. Dapat, pag mga ganyan talaga, binibigyan din ng ng license yung mga pag-aalaga ng aso. Hindi, yung mga nagbebenta ka mo, yung mga breeder. Dapat nga wala ng breeder. Dapat walang breeder. Kung may breeder man, dapat may standard kasi dyan na tipong, kunwari, magbe-breed, dapat may ganito kalaking lupa para yung mga aso is nasa ample size. Yung natatakbuhan nila. Oo. Tapos, may certification na sa pagtitrain yung breeder. Dapat license. Oo. Yung Tapos dapat may background check talaga sa mga bibili din. Totoo, dapat yun yan ng BIR. Midnight. Hirap na hirap na nga ako. 6 months na nga ako bago nakuha eh. Tama ba? 6 months no? Yung pinagkunan ko nito. Nabuntis lang daw kasi talaga yung aso nila. Kasi hindi na nila kayang alagaan pa yung mga babies. Kaya napilitan sila na ibenta. Galit yung daga natin dyan ordeal. Rescue dog. Rescue dog. Wait lang. Paano ba tanggalin yung nawala na naman yung mouse ko. Rescue payat talaga yun. Oo nga, ang payat niya. Ang laki talaga ng pinayat niya.
OMAD. Oh, di pinapakain ng kanin. Hindi na Pilipino yung aso. Uy. Ay, naku, rescue dog. Cute, cute. Pumayat na kasi yan. Dati kasi chunky yan. Dati hindi kasya yung yung brief niya, yung yung diaper niya. Malaki yung... Ano siya ngayon? High protein, low carb. Wow! Sana Oh all. my. Sana pati yung mga caretaker, ganun din. Totoo talaga. Naisip ko din talaga yan. Parang dapat nagaganto rin ako. Ako lang. Tayo. Gagi. Ayun. Toxic Filipino culture. Kasama rin pala yun sa pets. Naawa ako sa kanila. Dami ko nakikita ganun. Grabe talaga. Ito yung nakikita ko dyan sa, sa group sa Facebook. Dito talaga madami. Alam mo yung sobrang nababad trip talaga ako na parang, please help my fur baby, Magic. Tapos pumupunta pa, nagpo-post pa sila doon na, ano po bang sakit nito? Ano po bang pwedeng, yung sakit nito? Yes. Tapos sabi ko, ipa-vet mo na. Tapos, wala po kasi akong pa-vet eh. Pag pag yung nanay mo ba, ganyan, hindi mo gaganyan, o kaya yung kapatid mo. Kasi parang isipin mo, parang anak mo rin yan. Oo, exactly. Diba? I feel bad. Kaya maraming nagko-comment ng gano'n na parang idiretso mo sa vet kasi sila yung makakapagsabi talaga niyan. Hindi, huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi ng mga tao. Self-diagnose, ang galing-galing. Nakita lang yung itsura ng aso. Oo, mahirap kasi yung sa pictures lang. Oo. Parang as if naman panagutan ka ng mga taong sinunod mo, di ba? Oo, ako blood work pa yan. Ako, mahal na naman na money. Blood work. Mahal talaga gagi yung mga ganyang patis. Rinig ko patis. Patis. Oo, So, ko ng patis tuloy. Wala akong patis. Ba, ayaw mo nun? Gago, ang ayaw baho mo nun? kasi dito, ang baho. Ayoko ng patis, pero masarap siya. Ang patis? Ayun na nga. Masarap kasi siya sa nilaga. Masarap siya sa nilaga. Oo, diba? Masarap yung patis. Pero anong magagawa ko? Ang baho! Toxic Filipino culture. At yan na nga nagtatapos ang episode na ito. Nagkwentuhan na naman kami. Kala mo walang podcast. So, join us next time. Di namin alam kung ano yung magiging topic namin. Si surprise yun for her. Surprise for me. Kasi pagkagising ko, doon ko lang makikita. Tapos yung podcast namin, yun na yun. O siya, kita-kits tayo next week. Next week? Yeah. Yes, next week, every Friday. Don't forget to subscribe. And leave a comment and share. Yeah, magsabi kayo kung ano magandang topic. Wala kami maisip. Please help us. Please help us. Pwede mag-join kayo. Pwede. Gusto ko yung may caller tayo. Pwede ba yung may caller tayo tapos magsasabi siya ng problema tapos mag-advise tayo ng mali. Bye-bye. See you guys. Yeah. Next time. Next week. Bye. Bye.